Welcome back mga kabrusol garage. So sa video nito ay mag-practice ako ng 3G weld plate na naka-vertical position nga. So yan, ang ating electrode na ginagamit niyan ay 1/8 inch na E6011 na 3.2 mm. At yung root piece or standing natin nito ay 332 or 2.5 mm. At yun din ang ating root gap, 2.5 mm. Yan ang pag-usapin natin ngayon pagkatapos ng intro. Okay, so sa paghinang ko nito ay medyo malakas yung ating current, kaya huminto ako sa ating pag-welding para ibaba ko yung ating current na binigay, kasi nung unang current kasi binigay natin ay 100 amperes, kaya nagbaba ako na nasa 70 amperes. Kaya yan, nakita nyo rin na hindi ako nag-grind, no? Kasi ang procedure natin yan sa pag-penetrate kapag naghinto tayo ay mag-grind muna tayo para sa ating tie-in. Yan, nakikita nyo na may umusli, no? Umumbok yung ating pag-tie-in. Pakita ako rin yan na nag-grind ako sa ating pag-tie-in para makita nyo yung diferensya kapag hindi tayo nag-grind. Okay? Yan, nag-grind ako nyan. Okay, para sa ating tie-in. At pag-start up natin ulit ay 1 inch yan sa baba, tapos gapang ako pataas. At yan, lagi tayong gagawa ng keyhole. Okay? Yan ang ating proper na procedure kapag mag-penetrate tayo. At makita nyo na yung arc blue ay nasa likod kasi nga may keyhole tayong ginawa. At sigurado yan, naka-penetrate yan. Pero nga, pangatong bisis ko pa nga itong nag-practice, hindi pa uniform ang ating pagkainang. Pero penetrate yan. Kahit yung ating weld bit sa capping ay hindi pa siya uniform. So, gaano ba ka importante yung ating 5 essentials in welding or yung tinatawag na clamps, at anong mangyayari kapag hindi natin nasunod ito? So isa-isahin natin ito ngayon. Clamps stands for current settings, length of arc, angle of electrode, manipulation of electrode, speed of travel. So sa current settings tayo, itong current settings natin kapag E6011 electrode ang ating ginagamit sa paghinang, ang recommended current settings ay 60 to 90 amps. At kung E7018 or E6030 naman na electrode ay mula 90 amperes hanggang 150 amperes ang recommended current settings. Plus minus ito. Okay? So bakit ko sinabing plus minus? Kasi kinoconsider ko yung nasa bahay lang tayo naghihinang o nagwi-welding at wala tayong sariling transformer sa ating bahay. At kung mayroon man, ay malayo masyado sa ating bahay. At shared pa. Ibig sabihin ng shared, maraming gumagamit. Kaya sigurado yan may voltage drop. So pagdating sa bahay natin, mag-fluctuate na. May fluctuation siya. So fluctuate siya, ibig sabihin ng fluctuate ay minsan lalakas at minsan hihina. Kasi nga may voltage drop siya. Okay? So, yung sinasabi ko na 60 amperes hanggang 90 amperes sa ating penetration ay kung nasa bahay lang tayo ay parang hindi masunod yan. Sigurado yan, yung 60 natin nasa 90 na yan at yung 90 natin nasa 100 amps na yan. Okay? Yan ang pakatandaan natin kapag wala tayong sariling distribution transformer. Okay, length of arc naman tayo. Itong length of arc natin ay ito yung gap ng ating electrode mula sa tip ng ating electrode hanggang sa weld materials. Okay? Sa surface natin weld materials. So, kapag E6011 na 1/8 inch yung ating ginamit, 1/8 din yung ating ibigay na arc gap. Kapag 332 o 2.5 mm na diameter sa electrode na ating ginamit, ay 2.5 mm din ang ating gamitin na arc gap o length of arc. Okay? Kasi kapag mataas masyado ang ating length of arc, ay tataas din yung ating kurente. Kaya yan, lusaw na lusaw at hindi natin makokontrol yung weld bit. Kaya yan, yung good na length of arc ay yung normal arc length or short arc length. Yung normal arc length natin, yan din yung diameter, electrode diameter natin. Kung 1/8 nga, ay yan ang ibigay natin. Kung 332 nga, ay yan din yung ibigay natin. Yan yung good na length of arc. Okay? Angle of electrode naman tayo.
Ang angle of electrode, yung travel niya ay 5 to 15 degrees. Yung nakikita nyo sa ating paghinang niyan ay 5 to 15 degrees yan. At yung work natin ay 90 degrees. Okay? So, yan ang pakatandaan natin kapag hindi natin nasunod ito at nakatarget tayo sa hindi tayo naka 90 degrees at natarget natin yung edge bevel sa ating paghinang, tapos malakas pa yung ating current or natataas saan natin yung ating length of arc, ay magkaroon siya ng undercut. Okay? So, manipulation of electrode tayo. Dalawa yan. Okay? Weaving at saka stringer. Stringer natin ay dragging lang yan, ano? Isa lang yan, yung stringer natin, yung dragging. At yung weaving natin, kapag ginalaw natin yung ating electrode, ay weaving yan. Yan yung zigzag, circular, yung half moon, may square pa yan, may triangle pa yan. Kapag ginalaw natin. Okay? Yan yung ating manipulation of electrode. At yung panghuli is speed of travel. Itong speed of travel ay nagdedepende ito sa ating current settings. Kapag mataas masyado yung ating current na nigay, ay sigurado yan matulin din yung ating pagkahinang. Kung mahina ay mahina lang din. Okay? So yan ang pagkatandaan natin. At yan, kung nakita nyo sa video natin ay nag-grind tayo. Kasi nga pagkatapos na maghinang natin ay maglinis tayo. Kukunin natin yung mga coating para wala siyang masyadong slag inclusion. Kasi yung slag inclusion hindi natin nakikita sa mata yun. So doon lang yan makikita kapag inextrahan ng ating weld materials. Kaya yan, maglinis tayo lagi. So sa mga oras nito ay E7018 na electrode natin ginagamit. At ang current settings nito ay nasa 100 amperes. Okay? Tuloy-tuloy lang yan. Yung weld pattern na ginagamit natin ito ay zigzag, ano? So pag cross natin, mabilisan yon. Tapos post tayo sa may gilid o yung sa may kanal, no? O sa wall. Wall to wall yan, no? Pag post natin sa wall, mga 3 seconds, 1, 2, 3. Tapos cross tayo, mabilisan. Post na naman tayo sa wall, 1, 2, 3. Okay, kapag zigzag yan. Cross tayo mabilisan, 1, 2, 3. Pag cross naman natin, 1, 2, 3. Post tayo, 1, 2, 3. Okay? At yan, nagpalit na ng electrode para sa ating pag-weld. Yung pagtayin pa lang natin ito sa ating capping na o succeeding pass ay magsimula natin sa taas, ano? Iba na din ito yung pagtayin natin. Yung kanina sa penetration, sa baba tayo nagsimula, pataas. Pero ito, sa taas tayo nagsimula, pababa. Tapos ilop natin yan doon sa ating crater, sa ating existing na wheel. At yan, kikita nyo ay maglinis naman yan, no? Sa ating flux, no? Ginawa na natin. At yan, nakapras tayo. Okay? Makikita nyo yan ang resulta ng ating paghinang. Ulitin ko, yan yung ay katong bisis ko na itong naghinang, kaya yan ay pangit pa yung ating paghinang. At kapras na rin ako sa likod yung sa ating penetration. At yan yung ating cutting, single lang, ano? So hindi siya uniform. Yung pagkatayin natin ay hindi siya perfect. So sa gilid ay mayroon din mga undercut. At ito din yung ating penetration, ano? May umumbok siya. Yan yung ating excessive penetration. Pero all in all, nakikita natin ay penetrate talaga siya. May lack of penetration pa. So maraming salamat po sa inyo.